Ganda ng vibe dito. Wow! Just wow! Actually, dito sa section na to, puro alahas, oh. Ayan guys, itsura dito, oh. Ayan. Sabi guys, medyo nanginginig ako. First time natin na-experience yung racism. And let's go, explore na natin to. Which one is the best baklava? Extra ingat lang kayo sa mga gamit nyo ha. Hello! 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 Bali, ayan, makikita niyo yung sign nito, Misir Karsisi. Ito yung sistema nila dito, hindi siya yung parang dalawang line. Ito guys, yung kinahan nating breakfast. Ito ang ating hotel. Okay, so ito yung area ng rooftop. Grabe, ang ganda. Wow! Hello guys! I'm back again with another vlog and now, andito po tayo ngayon sa Istanbul. Ito yung first full day natin. And ngayon, magche-check out na tayo dito sa hotel nating The Setia Istanbul na hotel. Lilipat na tayo sa talagang hotel natin na Binook. Kasi this one, ito po yung kasama sa Turkish Airlines. Panoorin nyo na lang yung previous vlog. So ngayon, samahan nyo na muna ako. Kumain na muna tayo ng breakfast. First time natin kakain ng breakfast or yung breakfast buffet sa isang Turkish hotel, okay? So, iba-iba kasi usually yung mga food options, di ba, kapag ka mag-breakfast kayo. Ngayon, sasama ko kayo para makita nyo. So, dito guys, sa vlog na to, I'm going to share din sa inyo yung lilipatan nating hotel. Pupunta din tayo ng Grand Bazaar and also Spice Market, or yun yung tinatawag nila na Egyptian Bazaar. Okay? So, kasi yung Grand Bazaar, isa siya sa pinakasikat talaga na dapat yung puntahan dito at hindi nyo miss out. Dahil, doon po okay ding bumili ng pasalubong. Though, wag lahat, kasi meron ding mga iba't ibang mga mas mura sa paligid, di ba? Usually naman, lalo na kung touristy places yung pupuntahan natin. So, let's go! Kain na muna tayo! Ito ang ating hotel room. Alam nyo, in fairness, itong hotel na to, ano siya, mabilis yung wifi, like 20 Mbps, pero nung bandang gabi, nagto 35 to 40. So, nakapag-upload tayo. And so, dito yung breakfast. Sa side na to. Okay, so ito yung pa-breakfast dito. May egg. Ano to? Haslanis yumurta, patates, to potato wedges. Tapos this one, onions or squid. Tapos ano to? Ah, okay. Ganito siya. Meron pang nasa loob eh. Tapos yan. Tinapay. What's this? Ah, pancake. May honey. Cereal, salad, ay sorry, tas this one, ayan, iba't ibang uring cheese, curd cheese, Caucasian cheese, white cheese, tas tinapay. Yun lang actually yung laman. That one. Ito guys, yung kinahan nating breakfast. So ayan siya, meron tayong egg, potato, may pancake, honey, cheese and salad. Tapos ito, juice lang. Pag na tayo guys, tignan nyo naman kung gaano natin kalinis iiwan ng ating hotel. Kung paano tayo pumasok, ganun din tayo alis. Nakapag-check out na tayo. So now, nag-book po tayo ng Uber. And 652 lira yung babayaran natin. And papuntahin sa next hotel natin, which is sa Hena Hotel, Istanbul. Sa Sultanahmet area yun. Yun yung parang crowd, what do you call this? Mas touristy na area. Which is parang ako kasi, ang personal reason natin kung bakit tayo doon nagstay because of kapag ka first timer ka sa isang lugar, syempre gusto mo kung saan yung talagang pinaka sikat or kung saan yung nandun lahat ng ganap, ganyan. So doon po tayo mag-stay ngayon. Ayan siya. So wait lang natin. Yellow Fiat Egea. Ayan yung ating ano. Ito na. Dito na. Yan. Ayan na. Nakasakay na tayo ngayon sa taxi. So taxi Uber ko. Yellow taxi. And hindi malamig. Hindi siya malamig. Walang hangin. Pero lang bukas naman siya. Ito yung itsura ng balsa. Ganyan
Wow, ang gandang tignan kapag kunyari kayo nagta-transfer. Guys, ibinaba na ngayon tayo dito ng ating Uber. Ayan siya. And ito po yung area ng ating hotel. O, diba? Ang ganda. Tignan nyo, ang daming bilihan ng mga pasalubong or mga souvenir, oh. Wait, medyo mahirap lang lumakad here. Kasi ganito siya. Ito ang ating hotel. Hana Hotel. Ayan. So, pasok tayo. Wala lang siyang ramp. Kailangan buhatin. Hana Hotel. Ito siya. Hello! Nag-check-in na tayo ngayon, guys. Ito yung tour ng lobby. Ay, ng front desk. So, meron silang pa free welcome drinks. Ayan. Ito yung tour ng lobby. Ganda. Okay, so ngayon, natapos na nating ilagay yung ating maleta at gamit doon sa room. And i-room tour ko na kayo ngayon. Sisimulan muna natin ulit dito sa labas dahil nag-check-in lang tayo kanina, okay? So, this one po ang ating hotel, ang Hana Hotel. Ang ganda niya, and hindi nga lang siya ganoon kamura. Pero if ever kung gusto nyo na maganda yung kapaligiran nyo, Sultanahmet area, ito po yung parang I think isa sa mga best choices nyo, okay? So, tignan niyo yung harapan. Meron diyang Irish Corner Pub. Madami ding hotel. Merong Star Hotel dyan. Istanbul Hotel dito. Madaming mga pub na nakapaligid. So, isipin natin, kapag kagabi ay medyo matao here. Pero at least, di ba, super accessible. And, again, this is our area. Katabi niya is Gold Sultan Hotel. Ito, guys, itsura ng front desk. And meron dito mga upuan if ever kapag gusto nyo kumain. Yan. Bago tayo mag-room tour, papakita ko muna sa inyo yung rooftop. And first time din natin makikita yung rooftop. Gusto ko siyang makita. Baka kasi mamaya kita na yung Blue Mosque from here. So excited! Okay, so ito yung area ng rooftop. Grabe, ang ganda! Wow! Tignan nyo, oh. Ito yung paligid niya, guys. Grabe, it's vibing. Actually, napakadaming mga buildings na nakapaligid. But ganun talaga. Diba? Ito, tignan nyo. Kita dito sa side na to, sa right side, yung Hagia Sophia Grand Mosque. So, totoo nga ang chismis or balita sa mga vlogs na napapanood natin recently na ginagawa talaga siya. Ayan. And dito naman, sa kabilang side, andito naman ang Blue Mosque. Yan na. So, that one is yung Sultanahmet Kami. Ayan. Tignan na muna natin tong side na to. Grabe, ang ganda. Ang ganda, nakakatuwa. Tignan nyo, super ganda niya. Ang aliwalas. Thank you, Lord, for this wonderful weather. Grabe, nakakakilabot. Who would have thought na makikita natin to? I mean, mapupuntahan natin tong Turkey. Diba? Isa lang to sa mga pinapangarap natin noon. And now we're here. And thank you guys so much sa pagsama sa akin sa lahat ng mga biyahe natin. At nakakatuwa din kasi matagal tayo na nagtiis eh. I mean, yung first half natin ng 2026, sabi ko naman sa inyo, ang pupuntahan natin yung mga malapit sa Pilipinas. Ganyan, at ngayon ito na tayo sa second half, which is ito yung una nating pinuntahan na magti-tick off sa mga bucket list natin. And now we're here sa Istanbul. Yun nga lang, hindi tayo makakapunta pa so far sa Cappadocia. Pero sa mga susunod na biyahe natin yan, pag hindi na siya stopover level lang. Guys, alam nyo, ito kasing Istanbul, nagsisit siya or nakatayo siya sa dalawang kontinente, European side and Asian side. Ngayon, kasalukuyan, andito ngayon tayo sa European side. Pero itong nakikita natin sa harapan na yan po yung Asian side. Pupunta din tayo dyan sa mga susunod na araw. Magsisettle muna tayo dito. Mga Grand Bazaar muna ang pupuntahan natin sa side natin. Papunta na tayo sa ating hotel room. And tingnan nyo yung itsura ng hallway dito. Ang ganda niya because modern yung vibe ng hotel na napili natin. Hindi siya luma-luma. This one yung ating hotel room. Ayan. Ang babuksan. Ayan. So, pakita ko na sa inyo. Wait. Ayan yung ilaw. Ngayon, we're currently here ngayon sa ating room. So, this one is premier single room nila. At nabook natin to sa halagang 29,246 pesos. So, 5 nights na yon. So, pumapatak na 5,849.2 pesos per night dito. Ngayon, let's do a quick room tour. Pagpasok nyo sa mismong pintuan, actually, very box type lang siya. So, maliit lang. Andito yung TV. Yan.
Then, sa side naman na to, ayun yung kontrola ng aircon. Ang kinaganda dito sa aircon nila, kahit wala yung keycard, gumagana siya. So, pwede nyo iwan yung aircon and gagana siya kahit walang tao dito sa loob. Okay? So, ito yung pinaka-toilet. Ito itsura ng ano niya. Na para bang cabinet lang yung sarahan. Merong pintuan, yung shower area, kaya hindi magiging messy. Okay yung vibe ng loob. And ayun yung towel, may pa-tissue din. And ito yung bowl. And ito po, parang gripo kasi dito yung mga bidet eh. So, i-control nyo yun. So, meron diyang parang nakalawit na parang tube. So, magagamit nyo yan kapag binuksan nyo to. Then, dito sa side na to, ayun na yung sink. Hello! Merong hair blower area. Galing naman, babasagin yung kanilang ano. Ayan, baso. Tapos, ano to? Hand and body lotion, tapos hand wash. Then, ayan. Ayan, ganun siya. Ganun yung design niya. Maganda yung ating maganda yung ating toilet. So, dito na agad tayo. This one, ito po yung bedside table. And makikita nyo, meron dyang saksakan, tapos kontrola ng ilaw. And ito yung bed. Actually, hindi siya single bed O, di ba? Tapos, ayan, meron siyang chinelas. Kasi premier single room ito. Pero, malaki yung bed. Hindi yung single bed na parang manipis lang. So, I think this is double bed or parang semi-double. No? Ayan siya. Tapos, dito sa side na to, ayan, sabitan ng mga damit, safety deposit box. Actually, ito yung pinaka-lamp nila. Kaya lang di pa natin nasasaksak. Wait. Ano ba to? Anong laman nito? Ay! Nice! So, andito yung vanity kit, dental kit, sewing kit, ayan, and yung pang sapatos. Plus, dito, extra storage lang. Here naman, ito pala siya. Libre daw yung nasa laman ito eh. Ayan, so libre yan. So, is that a soda? Ayan, soda. Tapos water. Ay, may pangbukas ang galing. Very on brand. May Henna Hotel din. So, ayan siya. So, dito naman sa side na to, working area. So, if ever, kapag magla-laptop kayo, work from home, dito, and ayan yung coffee. Ay, grabe. Ang social ng mga coffee talaga. Kasi hindi siya yung parang walang brand. Talaga may brand. Coffee Mate, Nescafe, Lipton. Tapos may electric kettle dyan, and water. Tapos may pasalamin dito. Ngayon lang kabilis yung ating room tour. Kasi box type lang yung talagang room natin. So, hindi siya ganun kalawakan. Pero at least, di ba, perfect yung location at maganda. Tapos, just in case kung gusto nyo umorder, meron sila ditong menu. May hot coffees, Turkish coffees, milkshakes, smoothies. Pour drinks Pour drinks lahat, walang food. Huh? Ayan. May croissant dito and also omelette. Tapos, ito yung itsura ng labas. O, diba? Yung itsura ng labas ng hotel. Ayan, may pa-fountain dyan. Okay, so it's time. Magpunta tayo ngayon sa dalawang pinakamalaking covered market dito, ang Egyptian Bazaar and also ang Grand Bazaar. So, dun muna tayo sa Egyptian Bazaar. Wait, nabubulan ako sa part na yon. Then, after ng Egyptian Bazaar, pupunta tayong Grand Bazaar, then pabalik na dito. Kasi paikot siya eh. So, papakita ko dito yung map para makita nyo. And ngayon, sasakay tayo sa tram. May malapit na tram dito. Ito yung name niya. Wait, nakikita nyo ba? So, this one, pupunta tayo sa Kankur Taran Station. Then one stop lang naman siya going sa Sirkesi. Kasi kaya ko siya gustong puntahan para makita natin yung view na to ng bodies of water na to. Let's go! Sure niya ako. Diba? So, according sa maps, dito tayo sa side na to. Pwede yung pagsubok dito guys. Madaming hagdan talaga. Mag-ingat kayo. So, ang na-observe ko dito is, ito kasing Istanbul, ano siya guys, this is a cat city. So, napakadaming mga pusa talaga. So, kapag ka maglalakad kayo sa mga tabi-tabi, may maaamoy kayong something. Gets nyo na ibig kong sabihin. Pero hindi naman lahat. Tayo here. Then, ready na natin tong ating Istanbul cart. Isasakay sa T6. Lakad lang tayo here. Check, ngayon po ay July 11. Maaraw, oo, pero hindi mainit. Malamig yung hangin. Tayo sasakay. O, diba? Alam niyo yung tipong hindi tayo nakakaramdam ng takot dito sa Istanbul. Kasi may mga tayo na parang yung vibe ng area is mararamdaman mo if there's something wrong. Pero here, so far, wala naman. So far, so good.
Akyat tayo here. May lift naman if ever you want. And also, dito po, kapag sasakay kayo sa mga trains dito, hindi siya yung tulad sa mga ibang train na tap on, tap off. So, ang gagawin lang natin, itatap lang natin to once. Then, tapos natin, pagka bababa na tayo, hindi na natin siya itap ulit. Ayan. So, dito tayo. Circesi yung sasakyan natin. Na, tap lang. Yan. 34 lang. Lira. And, ang sasakyan natin, pa right. Ito yung sistema nila dito. Hindi siya yung parang dalawang line. Di ba, let's explain this way, na parang kapag kunyari sa Singapore at sa Hong Kong, may platform 1, tapos may platform 2. But dito, iisang platform lang siya. Pero titignan nyo na lang yung right directions kung pupunta kayo sa left or pupunta kayo sa right. And again, pagka sirkesi, huwag kayong sasakay pag ganun yung takbo ng tren, ha? Tignan nyo from here, nakikita natin, may mga nagbo-boat doon. Ganda ng view. Also guys, medyo malabo lang, pero kung makikita nyo sa mga sign na yan, meron dyang Kazli Sesme. So 23 DK. Ibig sabihin ng DK kasi Turkish term siya for dakika. Dakika means minutes. So Sirkesi 8 DK, ibig sabihin 8 minutes pa lang dadating na yung train. Ito na ang ating sasakyan. Yan guys, oh. Merong mga naka-paint sa mga bintana. So, may nag-vandalize din naman pala dito. Diyan na tayo sa Sirkeci. Yan pala yung tamang pagbigkas. Kami here, lalakarin lang natin papunta dun sa Egyptian Bazaar or Spice Market na tinatawag nila dito. Ito lang yung mangyayari kapag ka-exit kayo. So, wala kayong itatap na kahit na ano. Ganyan lang. Ito na, we're here na talaga. Para ba nakikipagsapalaran na tayo sa buhay? Ganun yung vibes. Dami ng mga tao. Ito na. Yung mga food na ganyan. Titikim tayo niyan sa mga susunod na araw. Ito yung mga ice americano, ice latte naman nila. Ito yung Turkish ice cream na sikat. Yung hindi mo makukuha. Ang cute naman ng ano na to, ng corn, oh. Na para bang yung mga props lang yung itsura, napaka-perfect. Ang pang presyo nito is 100 lira isa, guys. Istanbul Gift Shop. And madami ding money exchange dito sa area. Tingnan nyo, ang ganda naman ng candy shop na to. So, may hilig sa candies. Turkish Delights. Ito na ang mga pangmalaka sa mga nakikita natin ganito. Tapos pang Turkish coffee, oh. Panggawa ng Turkish coffee. Tatry natin yung Turkish coffee kahit hindi tayo pala kape talaga. Gusto ko siyang masubukan natin. Laki ng mosque na to, oh. Grabe. Laki. Ito yung mga Turkish ice cream. Alam nyo, gusto kong itry ito pero kasi nahihiya ako yung tipong paglalaroan kasi tayo dyan. Yung parang hindi mo na iaabot sa inyo yung cone sa kayo ice cream na mga napapanood yung social media. Ganyan yan eh. Dito yung daan papuntang Egyptian Bazaar. Okay guys, so eto na tayo. Nasa likod na natin ang Egyptian Bazaar or ito yung second largest covered market after ng Grand Bazaar. Bali, ayan, makikita niyo yung sign nito, Misir Karsisi. Ayan siya, 1664 ang nakalagay. Basta kapag kayo yung nakita nyo, this one na yun. And also, quick introduction lang before tayo pumasok kasi ang daming tao sa loob. Kaya siya naging Egyptian Bazaar. Yung mga spices kasi na nandito, nanggagaling sila sa Egypt during the Ottoman period. And yung Misir Karsisi na yan yung Turkish name ng Egyptian Bazaar. Guys, welcome tayo dito. Welcome China daw. Sabi ko, no Philippines. Ayan, no? Ganda ng vibe dito. Wow! Just wow! Very golden. Tignan nyo yung mga spices. So, meron mga dry vegetable, flower tea, meat spice, Viagra tea, jasmine tea. Diba? Ito yung mga makikita dito. Actually, nakaka-overwhelm sa dami ng options, diba?
Ultimo mga ano, mga almonds meron. Cashew. Ayun, almonds, cashew. May green tea, oh. Pomegranate flower tea. So, nakalagay naman dyan, guys, yung price per 1 kilo. Okay, guys, super lala. Akala nila galing tayong China. Hindi nila alam galing tayong Pilipinas. Tapos pagka sinabi natin nga, sabihin nila, kabayan! Ayun, natingin nyo, baklava. Isang padiretso lang siya. Hindi kasi tayo makapasok kasi napanood din natin na kapag pumasok tayo, pipilitin nila tayong bumili eh. But ito yung mga makikita dito. Ay, meron mga Dubai, ano, pistachio. Dubai chocolate, oh. Diba? Tignan nyo, meron din ditong Cajun spice, star anise, mixed pepper. Diba? Ito naman mga anik-anik. Daming Evil Eye products dito. Alam niyo ba? Mas madami pa tayong mga nadaanan kanina hindi ko pala napakita sa inyo. Pag may nakita tayong punong-puno ng Evil Eye products, I'll explain sa inyo, guys, kung paano at bakit siya sikat dito. Ito mga dehydrated fruits, oh. Mga pang tea. So Ito 650 lira. 650 lira. Yeah, yeah. This is with a lot of Yeah, stuff. turmeric, curry. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Thank you. 1, 2, 3, 4. Nagja-joke yung mismong vendor. Tignan nyo, oh. Dahil mga inclusions. Grabe. Alam nyo ano tawag nila sa akin dito? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ganun sila ng ganun, guys. Hindi nila alam. Mabuhay po dapat para lilingon tayo. Mabuhay. Ganun. Tayo dito kasi hindi pa natin siya naiikot ng buong buo. Ini-scan lang natin, parang super fast walkthrough lang yung nagawa natin. Guys, bali this one, 1660 pa siya nagawa. Part 2 ng Yeni Mosque Complex. Oh, hello. So, meron mga kumakaway-kaway sa camera. Actually, yung bayad sa mga renta dito ay ginagamit pang papagawa ng Yeni Mosque. But ngayon, I think hindi naman na ganun for sure yun. Alam nyo guys, super tagal na nito. Bali, wini-welcome na nito yung mga mamimili. Over 350 years na yung tinatagal, ganung level. May itsura ng mga lamp and lantern if ever kung gusto nyo dito. Narating na natin guys yung pinakadulo. Ayan, gate 2. Pa-exit na tayo ngayon. And alam nyo, meron tayong pinapanood na vlogger, si Turkey Travel Planner. So ilalagay ko dito yung screenshot ng YouTube channel niya. Sabi niya, dito daw mas magandang kumain. Pero Diyos ko, tignan nyo, napakadikit-dikit, napakadaming tao. Ang crowded. Ito din yung sinabi niya, nabilihan ng beans. Daming nakapila. If ever sa gate 2 magpunta kayo dito. Pero di tayo bibili kasi di naman tayo makape. Tignan nyo. Meron din ditong mga tulad nung tinda dun sa Egyptian Bazaar. Pwedeng if ever dito na lang kayo bumili. I think for sure mas mura dito. Kesa doon sa loob. Ayan yung mga dessert. Pang malakasan. Ito yung tinikman natin sa Qatar. Naalala ko. Hello. Tignan nyo. Ano to? Ano meron sa loob? Check nga lang natin. Tama ba itong ginagawa natin? Pumapasok tayo sa kung saan-saan lang. Ah, may restaurant. Echo tayo doon. So baka mamaya super mahal din sa Beta Yeni pangalan.
Sabon. Daming mga nuts, oh. Mixed baklava. 850 lira. Ito na, hindi na ganong maano dito. Sa dulong part. Extra ingat lang kayo sa mga gamit nyo, ha. Tignan nyo yung ginagawa ko. Baka nakabalisa pa yung kamay ko. Kasi nakahawak sa phone. Aside from okay naman yung bag natin. Guys, maglakad na tayo papuntang Grand Bazaar. Parang itong bazaar or market na to, parang local part na to. Puro mga lokal na atay nandito. Ayun nyo, parang ang sarap nito. Sensya na hindi ako makapag-all out ng vlogging. Kasi kapag ka-feeling ko masyado ng siksikan yung tao o yung crowd, pinapatay ko na agad. Ayun nyo, Ace Moglu. 190 yung kunafa. Ayun siya. Tapos, ay, bawal mag-vlog. Gusto ko guys, mag-try tayo ng kunafa dito. Para vibe. Mag-try tayo ng kunafa dito sa merong Egyptian Bazaar area, di ba? Para meron tayong ganong klaseng ping na nagawa. Dito guys, kunafa 190. Dito siya. Try tayo. Sige. Tapos, ito yung mga baklava nila. Ito guys. So, 190 yung kunafa. Then, water lang yung in-order natin. Ayan. Which one is the best baklava? So, always the best part is making with the chocolate, that one, the new one. How much does it cost? It's a kilogram, 1,800. Only pieces. And the beef, like 8,595. 95. Offer them amazing. Delicious. Dito tayo guys kumain sa Ace Moglu Baklava. Ayan na. Wow. Thank you. Tea, coffee? Water only. Cold water please. Yeah. Thank you. Ayan siya. So, panafa muna. One at a time. Ito siya. So, mainit. Uy, ang sarap. And also, umorder lang tayo ng water. Cold water. Ano yung itsura ng laman mo? Ito yung laman. Maliit lang na tinidor and ito. Tikman na natin. Oh, thank you. Ang sarap. Ang sarap. Parang inatikman lang din natin sa sa Qatar. Naalala niyo yun? So guys, masarap siya. Nagustuhan ko siya. So kung i-rate natin siya, 9. And also, matatagpuan niyo ito sa gate 2. Sa gate 2 ng Egyptian Bazaar. Dire-diretso niyo lang. Huwag muna kayo aalis. Sarap. Worth it yung pag-stop natin. Buti na lang, di ba? At yung masasabi natin na kumain tayo ng kunafa sa Egyptian Bazaar. So guys, masarap siya. Nagustuhan ko siya. Yun nga lang, kung hindi kayo ma-cheese, parang lasang-lasa kasi cheese na to, nasa gitna siya. So baka masuya kayo. Pero sa person na mahilig sa cheese, na merong tamis-tamis factor, okay siya. Tapos na tayo guys kumain. Nag-enjoy tayo, oo. Pero I think sa buong trip natin sa Turkey, parang hindi na natin siya muna uulitin. Because of may kumakaway. Kasi medyo super tamis. Parang tamis-tamis masyado. Though expected naman natin na ganun. So yun, feeling ko ang next na itatargetin na lang natin, kundi doner or kebab. Mga ganun-ganun na lang. Ang street na to guys, puro pang cellphone-cellphonean siya. Puro mga pang repair, bilihan ng mga accessories, case, ganyan. Ganun dito sa side na to. Nilalakad lang natin, sinusundan lang natin kasi si Google Maps para makapunta naman tayo sa Grand Bazaar.
Punta kayo dito guys, be ready sa mga kanto-kanto at sulok-sulok kasi napakadaming mga bilihan. So, na-observe natin, iba-iba naman yung binebenta. Kaya kapag meron kayo nagustuhan sa kanto A, kanto B, kanto C, parang susunod-sunod na lang kayo ng ganyan. Parang hindi nyo na mababalikan. So, if ever kung may magugustuhan kayo, bilhin nyo na. Also, ito, may mga pasalubungan dito. Oh. Nilalagay sa buhok, 150 lira. Ito naman, pang pasalubong din, 400 lira naman. Kapag guys from Egyptian Bazaar going to Grand Bazaar, ganito yung madadaanan nyo ha. Grabe! Yung selection super massive! Ay, our favorite, gold fries. May churros. 250 lira. Tingnan nyo guys ah. Meron Turkish ice cream sa kanila. Ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Hello! Okay, next up guys, andito na ngayon tayo sa Grand Bazaar. This one is yung largest covered market dito sa Istanbul. Ngayon, let's go. Explore na natin to. Super tagal na nito, simula pa noong 1455. Grabe yung vibe dito, it's giving Turkey talaga. May mga wata-watawat pa oh. And also, kung makikita nyo yung mga nag-flicker, may certain bulb talaga eh. May mga nagsasuggest sa atin, kahit even before, ina-adjust natin yung FPS, pero hindi talaga. Hindi na talaga natin siya ma-workout. And may nag-comment din sa atin before na kahit siya hindi din niya maayos. So, wala tayong magagawa sa flickering guys. So, yan na. Ikutin natin tong Grand Bazaar. Tingnan nyo guys. Pakadaming iba't ibang design ng Evil Eye dito. Ayan. Actually, dito sa section na to, puro alahas, oh. Puro mga ginto-gintuan na hindi naman natin mabibili. Tignan nyo ito, oh. Fixed price. Hindi na kayo tatawad. May mga keychain dito, 80 lira. Bracelet, 90 lira. So maganda siyang pampasalubong if ever kung meron kayo pagbibigyan na mahilig sa Evil Eye. Ayan siya. Ayan, meron din 150 lira naman. Yan nandito sa taas. So share ko lang sa inyo in Turkey. Ito yung bansa na talagang most people associate with Evil Eye because yung iconic blue glass amulet na yan. Ayan siya. Pinaniniwalaan na yung Evil Eye, pinoprotektahan ka sa inggit, sa bad luck. This one. Makikita nyo siya na kalat sa mga offices, sa mga bahay, sa mga restaurants, ganyan. From dito, sikat na sikat din ng Evil Eye sa Greece, sa Egypt, and also sa Morocco. Madami pang ibang mga bansa actually, pero Turkey yung pinaka malala talaga na super naniniwala sila. Makikita nyo yan pag nandito kayo sa Istanbul. Ayun o, meron din silang binibenta dito, 30 lira. Yung mga coaster, buy 10, get 1 free. Hika, 100 lira. Tapos, ito, bracelet, 150 lira. Ito yung gusto ko guys, ayan. Magnet lang or Evil Eye, pang sa atin sa Pilipinas. Hindi tayong isang piraso. Tapos dito na rin tayo bumili ng magnet para sa atin naman sa Kabanatuan. Kasi nag-iipon tayo para kay Mother Dear. Turkey dapat, hindi Istanbul. Para isang buong bansa yung nare-represent, di ba? Pero puro Istanbul yun nandito. Walang Turkey. Nakasulat. Gusto ko din bumili ng ganito. Kahit mga size, ito, 90 lira. Kano ba yung 90 lira? Hindi ko pa nakukonvert-convertan yan. Hindi masama guys, 90 lira is equals to 100 plus lang. Sige, bili tayo ng ganito. Isabit natin sa toilet or sa unit natin. Ayan guys, so bumili tayo 90 lira and 30 lira, 120 lira in total. Dalawang piraso binili natin, magnet tapos pangsabit. Tayo guys, kasi sa pinaka main road, puro mga alahas eh. Hindi naman natin kayang bilhin yon. Hello. Ayan na. Nag-flicker na naman dito. Sabi guys, medyo nanginginig ako. First time natin na-experience yung racism. Dito natin na-experience sa Turkey pa. So, pero mga bata, actually parang teens, parang siguro mga around 20 to 21 or 21 to 25 years old, ganyan. So, ang nangyari,
Nilapitan nila tayo. Tapos, akala ko nung una, hello, hi, ganyan. Ganun naman usually, or kundi kumakaway-kaway. Pero guys, hindi, sunod-sunod din ang sinasabi. Tapos meron pa mga ibang salita, mga ching-chong, 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 ganyan. Tapos, ni hao, puro mga ganun. Hindi nila alam, Pilipino tayo. Di ba yung kanina, you're from China, ganyan. Yung ganyan. Pero ito kasi malalaman mo kapag parang manimisan o hindi eh. Parang ganun. So yun lang, kinuwento ko lang sa inyo. Hinayaan ko na lang din kasi first time ko lang ma-experience yung ganun. Never natin naranasan na parang ginanon tayo eh. And ramdam mo talaga. I-check na natin. Ganda. Kasi akala din kasi nila from China tayo, yung iba naman nag-aanyong kasayo sa atin. So akala naman siguro ng iba Korean tayo. Ganun. Ang lala guys talaga ng pag-flicker sa atin dito. Tignan nyo oh. Hindi tayo makapag-video ng maayos, ang sakit sa mata. Sa tayo guys sa Grand Bazaar. Babalik na ngayon tayo sa hotel natin. Yun lang talaga yung pakay natin. Grabe na-shock pa rin ako sa pangyayari. Kasi parang ano siya eh. Alam mo kasi approach, parang may pambubuli vibe, ganun. Dito guys, di ba nakalabas na tayo? Mag-check tayo dito ng Turkey na nakalagay. Ay, ang mahal. 120 isa. Wala kasing Turkey, puro Istanbul. Puro Istanbul. Wala talagang Turkey. Bakit walang Turkey? Kundi watawat lang. Ayun na, puro mga Istanbul. 120 lira dito sa labas. Dito. Ala talagang Turkey. So guys, sumakay tayo. Andito ngayon tayo sa Semberlita. So pupunta tayo sa Sultanahmet lang. Yan. Bumaba tayo dito sa Sultanahmet Station. And dito yung Blue Mosque. Sa area na to. And also guys meron kasing top scam na pagka mag-top up kayo dito, may mga mag-a-assist sa inyo dyan. Pero sabing ganun sa mga nabasa natin online at mga napanood natin, huwag kayong mag-a-accept na lang ng tulong. Aralin nyo na lang yung pagka-top up online. And sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo kung paano. Kasi meron silang way na parang may scam factor na gagawin sa inyo. It's either parang magkakaroon ng extra fee charges, ganyan, or kung ano pa man yan. Ilalagay ko dito sa screen ko ano yung tamang paraan nila na pang-i-scam. Kaya tayo inaral natin mabuti kung paano gawin yun para hindi na tayo manghingi ng tulong. Though so far kasi, kaya hindi pa tayo nagta-top up. Madami pang laman yung ano natin sa pagkaka-top up natin sa station. Tingnan niya, Simit. Sikat na sikat dito yung Simit. Yan silang ganyan. Magkano kayo Simit nila? 25 lang. Bili tayo guys, dalawang Simit kasi 25 lira lang naman siya. Hello. 2 please. Simit. Thank you. And tignan nyo. 2. Yeah. Thank you. Ayan, so bumili tayo. Kakainin natin to sa loob ng hotel natin. Mayroon din silang ganito. 70 lira. Mais. Inihaw na mais. Tapos nilagang mais. Ayan siya. So ang susunod na araw na lang yan. Guys, naglalakad lang tayo from there sa Blue Mosque. Malapit na tayo agad sa hotel natin. Wala pa rin tayo mahanap talaga na Turkey. Pero Istanbul. Kano to? So far naman, ito naman yung magandang design na nakita natin. Walang price eh. Galing, malapit sa atin. Dito na yung area ng hotel natin eh. Tignan niyo meron ditong Rasta Bazaar. Puntahan natin. Kasi this vlog is all about bazaar naman talaga eh. Let's go. So, papakita ko lang ditong part na to. Nakita ko dito may toilet. So, 20 lira yung bayad. If ever lang naman, just in case sa mga people na gusto mag-toilet here sa area na to, medyo may bayad siya. No, Philippines. Hello. Narinig nyo? Akala nila talaga galing tayong China. Puro China yung sinasabi nila. Meron din ditong parang tenda dun sa Spice Market. So, if ever, kung gusto niyo dito bumili, meron din. Flicker talaga kahit sa cellphone. Ito yung mga sabon nila dito. Laki. Olive oil, coconut, kojic acid. Dami. Tapos mga carpet. Arasta Bazaar. Ito yung itsura ng Arasta Bazaar.
Wait, check tayo. Please, ala pa rin. Wala pa rin tayo nakikita. Wala pa rin turkey. Pero ang ganda nito, yung area na to. Alam nyo, it's vibing. Ay, unang kita natin ang pusa. Ning, 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 ning. Ay, nakakaintindi siya. Hello. Nakakaintindi siya. Ito mga natural soap. 230 lira ang bayad. Ang presyo pala. Art. Ito yung market na hindi ganoon ka-crowded. Ito, Sultanahmet, Istanbul. Walang price na nakalagay. So, hindi natin makita, ma-identify kung magkano. Ito, 150 lira yung mga magnet. Iba-ibang price bawat store. Hindi, ano tawag doon, hindi patas-patas. Wala silang suggested retail price. Yan ito yung binili natin. Doon. Grabe ang mura sa Grand Bazaar. Magkano bili natin? 30 lira lang, diba? Dito 100. Tapos ito, tignan nyo. Ito yung pangalan ng shop, Asen Miza. So, meron silang hookah at shisha, tapos pang Turkish coffee. Yan. Black tea. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, first time natin makakita niyan dito ngayon, ha? Doon nakikita natin sa internet yan. Ito, mga damit naman. Hello. Kala na naman nila Chinese tayo. Sige, tanggapin na natin dito sa Turkey, Chinese tayo. Wala nang ano dun guys sa dulo. Wala nang gaano makikita. So balik na tayo. Pero mga alahas, pagkain, damit ang mga makikita dito at pang souvenir. Punta tayo guys sa loob. Check natin. Ito yung mga makikita dito. Galata Tower. Ganda. Ayan. Wala talagang magnet na Turkey. Sige, try natin sa mga susunod na araw. Pero pag wala, malapit lang naman to sa atin. Hehe, cute ah. Mga evil eye na naman. Pero 50, mahal dito sa Grand Bazaar. 30 lang, malaki-laki pa. Ganito size. Guys, papunta lang tayo sa hotel natin. Bumaba lang tayo ng bahagya. 50 lira na dito. From 100 lira doon sa loob ng bazaar. O, di ba? At least malapit-lapit na siya. Alang Turkey talaga. Tignan nyo, nadaanan natin itong cute shop na to. El Yapimi Cosmetic and El Yapimi Seker. Check lang natin. Mga kandila siya. Yun yung cupcake na kandila, 580 lira. Ang mahal eh. Alam, dahil mga iba't ibang design. Wow, ang bango guys. Kung nandito lang kayo, umaamoy nyo lang. Yung bango niya may halong sweetness. Hindi lang basta mabango na parang amoy lemon or something. Halo-halong pabango. Pero usually nakikita natin 400 lira to 580 lira. Iba't ibang mga forms ng kandila. At least kakaiba to ha. Kumpara dun sa mga nakikita natin puro pang pasalubong. O ito mas mura. 245 lira. Felted soap. Ito mas mahal, 720 lira. We're back na dito sa ating hotel room and now inilagay lang natin yung pinamili nating ano doon, yung pangsabit sa bahay and also magnet. Tapos itong simit. Though itong simit guys, alam nyo, nakalimutan ko i-vlog pero kasi ka-video call ko kanina ni family ko. So doon ko siya kinain. Itong simit po ay masarap siya pero ang tigas. Ang tigas na factor. So may sesame seed siya, then yung tigas na level niya, like parang 8 out of 10 yung tigas na level, ha? Tigas na level, hindi lambot. So, parang for me, kung overall na lasa, parang feeling ko between 7 to 8 natin siya mai-kukumpara, okay? So, ganun. So, ngayon,
maghahanap tayo ng kakainan talaga natin ng dinner. Kasi ang kinain lang natin for today's video is kunafa. And super light lang nun. Tapos yung kaninang breakfast lang. And super light lang din nun. So, ngayon, nagche-check tayo sa Google Maps ng mga kebab. Kasi nakapag-donor na tayo, 'di ba? So ito kebab na yung tinitingnan natin. Then hindi ako makapili kasi lahat, guys, ang reviews is ang lalaki. Parang libo-libo lahat. 'Di ba usually mga ibang restaurants kapag sa ibang bansa 100 yung iba tapos super konti lang yung merong 5,000 plus na review. Ito grabe, 3,000, 3,000, 27,000 yung reviews, 3,000. Na parang lahat talaga ay masarap ganung level. So ngayon, naghahanap tayo ng malapit-lapit na walking distance lang dito sa hotel natin. Tapos, yun na lang bibili natin. Gusto ko sana ganito yung pagkain. Yung tipong ganyan yung kakainin natin. 'Di ba? Parang mas okay to. Or parang rolled na kebab. Let's see. Update ko na lang kayo. Sasama ko kayo. Wait lang. So guys, nakakita tayo. Kebab House Restaurant yung pangalan. So this one siya. Nagko-close siya ng 1 o'clock. And malapit lang siya dito, sa babang air lang siya, malapit dun sa train station kanina. And doon tinitingnan natin yung reviews, ano siya, quiet place siya, tapos good pricing daw, tapos good taste. So parang I think ito, hindi siya yung very touristy na lugar. And ganito yung gusto kong kainin natin, no? Yung tipong, ayan, may kebab, tapos may rice, yung buong set, tapos may salad na kasama. I think screenshot ko to para papakita ko na lang. Eh, gano'n na lang. And magaganda yung mga comments niya talaga. Tayo guys doon sa kakainan natin. Ito kasing mga nasa harapan natin, okay siya eh. Magaganda din yung reviews niya. Kaya lang kasi nung tinitingnan natin yung presyo, like ang mamahal, 1,290 lira, ganun yung presyo. Pero one of these days, kakain tayo dito sa mga paligid na to. Picturean natin para meron tayong guide. Also guys, nakakatuwa. Napakadami mga good comments kasi kaka-announce lang natin na nandito na tayo ngayon sa Turkey. So if ever po kung hindi kayo naka-follow at naka-subscribe sa mga ibang platforms natin, ilalagay ko dito yung pangalan ng social media accounts natin. So ito, meron tayo sa Facebook, ayan, Ivan de Guzman. Yung meron pong blue check. Pwede nyo akong i-follow doon at i-like yung page na yun kasi updated tayo doon lagi. Nagpo-post tayo doon almost real time. Tapos may mga iba pa tayong posts. And also, meron din tayong mga pinopost na sa social media naman natin sa Instagram and also sa TikTok na magaganda din, okay? Okay, so dito ba? Dito ba yun? Oo, parang dito nga siya. Okay, kainin natin dito. Ito siya, pababa. Alam niyo yung mga ganitong area para medyo nakakatakot ng slide pero may araw pa naman kaya laban na yun. Pero tama naman sabi ni Google Maps. Yan, tama pa siya. Okay, legit pa. Okay, so nakita na natin. Dito siya. Ito, Kebab House Restaurant. Ito siya. So, ayan yung restaurant na nakita natin. Sige, kain tayo dito. Okay naman. Ayan, mabait sila. I'm good. Where you from, sir? Philippines. Philippines. Welcome Philippines. to Turkey. Hello. Can I sit there? Sure. Okay. What about our side, actually? Guys, parang gusto ko yung ganyan. Maybe Or this one is more good. this one is more good? Yeah. Because I want with rice. Of I course. mean kebab only. Because I searched this. It's coming with rice. Ah, It's coming this with one. rice, some salad, fries, Yeah, Yeah. only that one please. Cheers. One. And also, do you have a... beer, No. Soda? soda. The Turkey soda. Sparkling water, right? No. Daan. Guys, itsura dito, oh. Ayan, super presko. Diba? Kebab House Restaurant. Okay siya, mabait yung staff. Yun din ang sabi nung review. Here. Thank you. Yeah, okay. Thank you. Presko dito, guys. Masaya yung vibe, nakakatuwa. So, yung binili natin, yung nasa pinaka-upper left, so 740 lira yun. Tapos, umorder lang din tayo ng soda na rin na kasama. Parang gusto ko lang ng ganito ngayon. So, Sprite siya. Tingnan niyo yung vibe. It's literally giving, di ba? Sabi dun sa mga reviews na nakita natin, parang family owned to, tapos buong pamilya silang laging nakangiti. Totoo nga. Totoo. Tama yun. So guys, may sinerve sila na ganito. So I think i-dip ko dito to. Ayan siya. Sige, tikman natin. So this one, dip natin siya. Sarap. Ang problema na sa ganito, nakakabusog siya agad. Kasi parang tinapoy ito. Yogurt. Paano yogurt? Yogurt yung natikman natin.
Sarap. Ang sarap. Medyo maanghang. Kecap. Kaya siyempre, kainin natin. Sinerve, baka complementary nila yun. Diba? Ito guys, ang ating food. So tignan nyo lahat nandito na meron ditong gulay, meron ditong prutas, diba? Prutas and tomato. Tapos ayan, merong rice, tapos may fries, ito yung kebab, diba? Sarap niya, no? Actually, ito masarap to. Mas nagustuhan ko na dito na siya dinidip kasi dito. Ayan. Let's eat our dinner. Actually, this is our dinner. So, recently, natutunan natin na yung dinner pala is combination siya ng lunch and dinner. So, tikman natin. Ano yung laman ito? Ganito siya. So, paano yung kanin? Okay. Yeah, I'll start eating. You are famous, huh? Ha? Picture tayo. Sabi, picturean daw natin. Akala nila famous tayo, eh hindi naman. So, wait lang. Picturean natin yung kasama tayo. Para meron tayong documentation for Facebook naman. Yan. So, kain tayo. Huling natikman natin yung mga kebab sa Uzbekistan. Kung naaalala nyo. Tikman natin. Ang sarap. Ang sarap. Na-miss ko yung lasa ng lamb. Actually, hindi tayo malamb. Pero, na-miss ko siya. Sarap. Ano ko sabihin ng pahing kutsara? Pero ito lang kasi binigay. Baka ito lang talaga dito. Sarap. Wait, hindi nyo nakikita. Baba ako. Ayan yung food natin. May tomato, may salad, ito yung kebab na lamb, tapos meron ditong chili, tapos ito, may pa-fries. Masarap yung kanin nila, may timpla. Hindi parang plain. Parang medyo may alat factor. Ganun siya. Masarap siya. Like literally. Balance. Sarap. Sarap siya, I like it. Sarap guys. May linamnam factor. So, ito, ano siya? Juicy siya. So, mararamdaman mo yung lasa niya. Pagka nasa bibig mo, parang dun siya maduduro. Sarap. Namiss ko tuloy yung Uzbekistan. Tapos mura pa siya. If you're looking for a food or restaurant may good pricing na malapit sa hotel na Henna, best option. And masasabi ko na this one is Ivan DJ approved. Bakit? Sa anong factor natin siya nasabing ganun? Kasi maganda yung service. Like super welcoming. Yung pagkain masarap. Meron pa complimentary. Tapos yung presyo sulit. So ganun siya. If ever kung ganun nahanap nyo, okay? Guys, magbabayad na sana tayo. Tapos sabi nga na wait lang daw, bibigyan daw nila tayo ng baklava. So, on the house. Nakakatuwa, di ba? Hello! Hello. Hello, How are you? welcome to Turkey. Because I'm about to welcome myself. Welcome to Dubai. Yeah, thank you so much. Thank you so much for everything. I saw this in Google Maps. Really? Yeah, and And there's then you're gonna give me 5 stars or 1 star? 6 stars. Thank you so sir. much. Thank you so much. I ordered for you tea and baklava is coming. Yeah, actually, he said to me that it's on the house. I tell him, I say bring the tea and Yeah. baklava. Thank you so much. Thank you so And much. then after the tea, I will make the one coffee for you. The Turkish coffee with fire. Oh, thank you Yeah. so much. Tesher Adrem? Tesher Adrem? Yun guys, so ibig sabihin ng thank you sa kanila. Ganun siya. You know, Yeah. I have one friend from Singapore. Singapore.
Me from Philippines. Philippines. But you say I'm Philippines. from Singapore. No, Philippines. Crew. Oh. Philippines. Really? maybe you didn't just Yeah, maybe I didn't understand. understand. Sorry, yeah. Thank you so much. Thank you so Yes. much. But Yeah. Philippine, how you say? Terima kasih. Terim, thank you. Salamat. 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 Yeah, Salamat means thank you. yeah. Jumpa lagi. Yeah. So you from Turkey, right? I'm Kurdish. What's that? You know Kurdish? Kurdish is from From Kurdistan. Kyrgyzstan. I've been there in Bishkek. Yeah. I went to Central Asia last year Mm-hmm. to Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. Oh, she's your My mother? niece. Niece. Yeah. Hi. So she's Kyrgyz also. Yeah. Yeah. I went That's there Allah. and went to Camera, the that's Allah, canyon. camera. Hi. She don't know that's camera. You know, didn't see before because only see the camera in the phone. You know. So Kyrgyzstan is just near here, right? Sure. Yeah, Yeah, it's near. it's near I here. went there before, then I want to go back, but in Uzbekistan. Uzbekistan. And Astana? Astana. Astana, Kazakhstan. Kazakhstan is good. Kazakhstan, yeah. I've been Toronto actually. There? Toronto, you know? No, Canada. Canada. Yeah, have you been? Not yet, not yet. Not yet. But, But- you traveling, right? Yeah, I create travel vlogs for Filipinos. I create travel guide. Show me your account, yeah? I want to see your account. YouTube. Yeah, YouTube. Yeah. Speak Filipino language because my audience are Filipino. Yeah. It's really good, man. Yeah. Thank you so I love that. much. Cheers, man. And guys, meron sila ditong binigay na baklava. And also, may pati sila dito. Actually, I'm not expecting this, but thank you so much. Enjoy, man. Thank you. It's yours. Baklava. Yiyecek misin? Delicious. Actually, I'm reserving baklava for my last day here. Really? But thank you so much for giving it to me immediately. Enjoy, man. Thank you. Oh, baklava is good. It's sweet. Yeah. It's a good dessert. Yiyecek misin? Ang sarap, guys. Ang tamis. Tapos nagustuhan ko din siya. Actually, nung tinitignan natin to, doon sa Egyptian Bazaar kanina, medyo mahal siya, pero at least ngayon nakatikim tayo ng libre. Di ba? Thank you so much, Kebab House Restaurant. You're the owner? No, thank you so much. Yes. Siya pala yung owner. I'm checking in Google Maps, then I saw this. Thank you, sir. You know, actually that restaurant is not so old. It's about 3 years. 3 years, Mm-hmm. at least. How's the food? Food is good or not? It's good, it's good. Okay. It's good. Say everybody come to Kebab House. Yeah. Huh? We need the money. You invite them. Everybody coming to Kebab House. Please, Yeah. we need you. We love you. Here in Sultanahmet, right? Yes, Sultanahmet. Sultanahmet area, guys. Yeah, Sultanahmet, Search and then nyo you lang. can writing the Google Maps, the Kebab House. Yeah. Yeah. Ang pangalan, guys, ilalagay ko dito yung Google Maps screenshot para Who's coming? makita Have the 10% discount for my brother. nyo. Pagka pupunta kayo, guys, pakita nyo lang tong vlog na to para matuwa siya. What's your name? You know. Ido. Yeah. Thank you so much. Ayan, guys, binigyan tayo ng tea. Kala ko, I thought this is a candy. Yes, man. So this is a sugar. This is sugar, man. Ayan, sugar na siya, guys. Naglagay siya ng dalawa. Dalawang sugar. Ayan. Grabe, guys, ang dami na natin natikman. Nakatikim pa rin tayo ng Turkish tea dito. Enjoy, man. Thank you so much. Thank you so much. Tea. Cheers. Sarap, guys, ng tiyaan nila. Actually. And also, nakalagay sa parang beaker. Pero hindi siya beaker. Pero ganun lang. Ang social na lagyanan. Tapos kanina tinitignan ko to. Akala ko candy. Sugar pala. Sugar cube. Para pang tea nila. Guys, magbayad na tayo. Guys, ang sarap. Sarap ng pagkain to. 910 lira yung binayaran natin. Medyo nagmahal siya kasi bumili tayo ng soda. If ever kumalang soda, 750 lang. Ito muna tayo dito sa harapan natin. Merong Bazaar Sultan. Ito lang yung hotel natin, Henna Hotel. So check lang tayo ng mga binabenta nila. Ayan. Though hindi pang malakasan yung parang magnet nila. Ito yung mga socks. Grabe, pati socks may ibil. Ayun siya.
100. Hello. Just taking a video. Yeah, you can take it in a photo. Yeah. Inside? As you like. Thank you. Please. Thank you. Ito guys. If ever, kung gusto niyo bumili, meron sila ditong souvenir. Ayan. Diba? Where are you from? Philippines. Oh, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, yeah. The greatest Filipino boxer. Yeah. I'm just showing for my viewers for them to see here. Yan. You can buy here guys in front of Ana Hotel. Yan. Yan yung Mama Mary. Alam niyo ba na yung bahay ni Mama Mary nasa Ephesus? Okay guys, so we're back na here sa ating hotel room and natapos na ang ating araw for today's video. Actually, nag-enjoy tayo sa lahat ng ginawa natin and this vlog is focused siya sa mga bazaars. So, mainly Egyptian Bazaar, Grand Bazaar, tapos yung isang bazaar na napuntahan natin and also yung paligid nitong hotel natin. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng quick thoughts natin kung anong klase yung experience natin, kung saan tayo nakakita ng mura, I think, ganyan. So, number 1, saan murang bumili? Ito po, base experience natin habang nag-i-scan tayo ng mga products ha. So, nagpunta tayo ng Egyptian Bazaar. Medyo mahal doon yung mga magnet, ganyan. Namahalan ako sa kanya. And also yung mga ibang pang sabit-sabit. Tapos, doon sa Grand Bazaar, sinasabi kasi sa mga vlogs na napanood natin, nag-check kasi ako ng mga vlog na foreigners, yung mga nagpa-vlog. And sinasabi nila na wag daw doon bumili kasi mahal daw, ganyan and so on. Pero for some reason, mas mura yung binilhan natin and mura din yung mga magnet doon sa place na yon. So kung nakita nyo doon sa Grand Bazaar part, kung saan tayo pumunta, doon kayo bumili. Mura doon. Gitna siya ng Grand Bazaar. Okay, doon lang siya located. And tumatanggap din doon ng card. Nakita ko meron siyang terminal. So, pinag-compare ko naman yung presyo doon sa binilhan natin kumpara dito sa bazaar na malapit sa atin at dito sa area natin dito. Mura dito nga sa area natin, pero hindi kasing mura pa din sa Grand Bazaar. Dito, 50 lira yung presyo ng magnet. Doon kasi 30. So, nakakita tayo ng 30 doon. Though, yung mga Istanbul, 50 din yung mga nakita din naman nating iba doon. At dito din, 50. Sa area naman natin dito sa Sultanahmet area. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo. And so far, kung papipiliin nyo ako kung ano yung maganda naman sa mata ha, sa mata. Parang for me, ang nagagandahan ko tapos mas organized yung mga laman at yung mga paninda sa Egyptian Bazaar. Doon, maganda yung ceiling. If gusto niyo mag-picture-picture, kung gusto niyo talagang kuminang ang inyong mga mata, doon siya. And I think puro tourist talaga yung tao doon. And mga nag-i-invite talaga sila ng mga turista, like lalapitan kanila. And which is yun yung in-expect natin kasi nanood nga tayo ng mga vlogs din patungkol doon. Sa Grand Bazaar, nag-i-invite din sila pero hindi ganoon ka invite na level. And also, sa Grand Bazaar, nung tinignan natin, doon sa mismong main or sa gitna, puro mga alahas yung nakikita natin. Though merong mga pasalubungan, tapos may mga damit. Sa gilid, pupunta kayo na sa medyo gilid side, andun po yung mga pasalubungan, yung mga damit na parang mga jersey. Uso sa kanila dito yun for some reason. And yun. Tapos unfortunately, doon nga lang tayo nakaranas lang nung sinasabi ko sa inyo na first time nating na-experience na correct me if I'm wrong, feeling ko racism yung na-experience natin eh. Because lumapit sa atin yung dalawang magbarkada. Naalala ko pa. Tapos lumapit siya. Tapos okay sana yung parang kunyari nagkamali lang na parang sinabing gano'n na are you from China? Or sasabihin sana sa'yo ni hao, ganyan or so on. Pero kasi guys, ang sinabi talaga sa atin, tapos nakikita ko yung parang gumaganon-ganon. Alam niyo yung pagkagawa ganon, ching-chong, 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 ganyan, ching-chong. Basta sunod-sunod kasi na parang ini-imitate yung Mandarin, ganyan. Though hindi naman tayo Chinese. So, yun lang. Akala nila Chinese tayo. And kung nakikita nyo din sa mga previous vlog, karamihan sila akala Chinese tayo. Di ba sinasabi, China? Tapos yung iba naman anyong haseyo. So, yun lang yung na-experience ko dito na if ever kung magpupunta kayo dito at hindi kayo comfortable sa parang magaganon kayo kasi baka mamaya isingkit din kayo like me. So, yun yung experience ko. Again, experience ko to. So, kapag ka nagpunta kayo dito, yun lang. At least sinabi ko lang. Pero,
I think pwede namang hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, okay? And hindi naman siya super aggressive na nangyari. Nashock lang ako kasi may mga nagtatanong sa akin sa mga previous vlogs sa Europe, ganyan, ay ba na-experience mo ba yun sa Paris? Ay ba na-experience mo ba yun sa Europe? Ay ba na-experience mo ba yun sa Korea? Hindi natin experience. Dito natin sa Turkish yan experience. Though wala naman. Wala naman sa akin yun. Sinasabi ko lang sa inyo yung experience ko. And ganon ang nakita natin doon sa Grand Bazaar. Tapos, yung palakad naman tayo dito sa area natin, may bazaar din na malapit dito. Maganda din doon. Rasta Bazaar, if I'm not mistaken, nalagay ko na lang dito sa video screen kung ano yung tamang bazaar na pangalan. Maganda din siya. Okay din yung mga tinda doon, if ever, and less crowded. So, hindi din nagkakalayo yung presyo sa Grand Bazaar doon pag pupunta kayo. Tapos, sa area naman ng hotel natin, kasi nilakad nga natin, dito medyo mura-mura din naman dito. Though yung pagkain, dito sa labas ng hotel natin, I think medyo mahal siya kasi mga 1,750 lira. Ganyan yung mga nakikita natin. So parang for me kasi pagka lumalagpas na ng 1,000 lira, mahal na yun. Parang kasi yung vibe. Kasi yun lang. Parang feeling ko pag 1,000 lira, ay mahal na to. Kasi yung 800 lira, 1,000 pesos na yun halos eh. So, yun yung experience natin. And itong ang simit na to, kakainin natin siya, though hindi siya yung parang top of the line na gusto natin. And sa mga dessert, yung kunafa, saka yung baklava, mas gusto ko yung baklava. Masarap siya. Yun yung palibre sa atin kanina doon sa Kebab House Restaurant. Tama nga yung nasa reviews. Masarap, reasonable yung presyo, accommodating yung may-ari and yung family ng may-ari. And super chill dun sa vibe nila. Okay? If ever, kung susultana met area kayo, magpunta kayo doon, super okay. Ipakita niyo yung vlog guys if ever para matuwa siya. Though, hindi ko kasi naintindihan yung sinabi niyo na baka daw pagka pinakita niyo yung vlog ba, may 10% off or what? Pero at least, para lang ma-happy lang si sir. Okay? So yun lang naman yung experience natin so far. Abangan niyo yung mga susunod nating vlog kasi pupuntahan na natin yung mga Grand Mosque, Blue Mosque, at madami pang iba. Again, Ivan De Guzman po. Abangan niyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Turkey. So kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so. At kung nakafollow sa ibang social media platforms, gawin niyo na yan. Okay? Again, Ivan De Guzman. So, yun lang. Thanks!